Simple lang ang naging pagdiriwang ng ika-78th birthday ni Nanay Violi. Naglinis lang siya sa kanilang tahanan, pero naantala ito sa pagdating ng isang delivery man. Hinahanap po namin ang bahay ni Nanay Violi Banastas po. Oh, ito nga Sino po yon? Ito po yun. Ay, Nanay ko. magandang tanghali po. May dumating po na delivery para kay nanay. Buong akala ng matanda, ito ang ipinadeliver niyang buhangin. Kayo lang po ang pwedeng tumanggap. Pero laking pagtataka niya nung ang bumungad sa kanya, hindi truck. Buksan natin nanay at makikita po natin kung ano ang laman. Ano po? 1, 2, 3! Surprise! Happy birthday! Van surprise pala ito para kay Nanay Violi. Palakpakan natin! Binigyan din siya ng bouquet na may kasamang cash. Nanay, may 5,000! Yung bulaklak nyo! Nakatanggap din siya ng isa pang regalo, Nanay, ano sa tingin nyo ang laman? At naku, bagong wallet. may patao din! Pero ito ang talagang nagpaluha kay Nanay Violi. Oh, Diyos ko! We have Best Mother Award! Palakpakan! Ayan, maraming salamat! Happy birthday, Nay. Salamat po sa lahat. Maraming po salamat sa pag-aalaga niyo sa akin. Lagi ko kayong ipinagdarasal at hindi ko kayo malilimutan. Maraming salamat, Inay. Huwag kayong mag-alala. Kahit di ako nakakauwi diyan, lagi kayo kasama sa dasal ko. Nabigyan ka ni Lord ng napakalakas na pangatawan. Enjoy your birthday. Happy birthday. Mahal na mahal ko tayo, Diyos ko. Rapi. Ang naghanda ng lahat ng ito, hindi niya raw tunay na kadugo, pero itinuring niyang tunay na anak. Ang dati niyang alagang si Rafi na matagal na niyang hindi nakikita. Oh, Diyos ko. Rapi. Pero nasaan na si Rafi? Ngayong Mother's Day, tunghayan ang kwento kung paanong ang itinanim na pagmamahal sumisibol sa kaibuturan ng ating puso. Sa bahay na ito sa Bansud, Oriental Mindoro, nakatira ang pamilya ni Nanay Violi. Sa pagsasaka itinaguyod ng kanyang mister ang 6 nilang mga anak. Sa kabila po ng kahirapan ng buhay, kami naman po ay naigapang din po ng aming mga magulang na makapagtapos ng pag-aaral. Kami po ay 5 guro. Likas daw talaga sa kanilang pamilya ang tumulong sa kapwa. Halika, huwag ka mahiya. Hanggang taong 2006, pinatuloy raw ni Nanay Violi sa kanilang tahanan ang isa sa mga naging estudyante ng kanyang mga anak. Ang nooy musmus pa lang na si Rafi. Ako po yung unang nagturo doon sa Little Baguio. Si Rapi po bale ay may kapatid na nauna kong pinatira dito sa amin. Isang napakalaking blessing sa amin mag-anak. Dahil kung siya may aming natulungan, lalong higit ang itulong niyo sa amin, sa aking mga apo. Si Rafi, hindi nila itinuring na iba. Nakikita po namin kung paano siya makisama sa amin, kung paano siya mag-aral, alam namin na kaya niya. Naging katuwang daw ni Violi si Rafi sa mga gawaing bahay. Kasakasama niya rin daw ito magsimba. At katabi pa niya pati sa pagtulog. Siya nga ang aking bunso, maalaga sa mga aking mga anak at apo at maging sa akin. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon Diyos at siya dumating sa amin. Pinag-aral din nila si Rafi hanggang kolehiyo. Hindi ko tinuturing na sakripisyo yung pagtulong ko kay Rapi dahil bukal sa loob ko at sa aking mga anak ng aming buong pamilya na siya ay matulungan sa kanyang pag-aaral. Talagang kahit kami may hirap, sinusuportahan namin siya. Parang tunay ko na talagang anak yan.
Pero makalipas ang halos isang dekada ng panunuluyan sa pamilya ni Nanay Violi, si Rafi umalis? Ano ang dahilan para iwan ang inang kumupkop sa kanya? Sa Pasay City namin natagpuan si Rafi. Nagtatrabaho sa isang travel agency. Ilang taon man ang nakalipas, tandang-tanda pa rin ni Rafi ang kabutihang ipinakita sa kanya ng kanyang Nanay Violi na itinuring niyang pangalawang ina. Swerte ko po sa kanila kasi tinulog po ako lang. Ano po, higit po sa kadugog ba? Doon ko po naranasan yung maging masaya yung buhay ko. Ang tunay na pamilya ni Rafi nakatira sa bundok sa isang liblib na barangay sa bayan ng Bansud. Amin po silang itinataguyod para po sila namin mapalaki, mapag-aral. Kahit po kayo namang hirap po ng aming dinanas ng mag-asawa. Ginapang po namin sila. Isang araw po, isang beses lang kayo kumakain, isang saging. Naging malapit daw ang loob niya sa kanyang teacher na anak ni Nanay Violi. Kasi po si Madam Hair po, kasama po ako nang dati nung nagaturo po sa amin sa bundok. Kasi wala po siyang kasama dati. Ako po yung inaasahan nila doon. Kaya nung inalok daw siya nito na tumira sa kanila sa bayan, hindi na raw siya nagdalawang isip. Ito raw ang nakita niyang oportunidad para makapag-aral. Nung time na kailangan daw nila ng aampunin, nagpresenta na po ako sa kanila na ako na lang. Sumama po ako sa kanila kahit di ko po sila nila. Si Rafi nakatagpo ng bagong pamilya kina Rosalie sa kanyang teacher at napalapit nga ng husto sa ina nito na si Nanay Violi. Nung nandun na po ako, parang nabunutan na po ako ng tinik sa likod. Parang nakahinga po ako ng maayos. Diyan ko po, yung naranasan na makakain ng 3 beses ng araw. Yan po yung nagparamdam sa akin ng tunay na nanay. At sobrang laking utang na loob ko po dun sa kay nanay na yun. Kaya thank you talaga kay Lord kasi nakilala ko yun. Pero kalaunan, nagdesisyon si Rafi na umalis sa poder ni Nanay Violi. Sobrang nahihiya na po kay nanay kasi may katandaan na rin po. Nagkakaisip na rin po ako na magtrabaho para yung kikitain niya, para pa niya nalabon din na ibigay sa akin. Sabi ko nga kay Rapi, anak, kung ikaw ay kulang sa pira, ako ay may itinago din eh. Kahit kami nag-iirap, gusto ko siya ay makatapos ng pag-aaral. Siya nga ayaw kong palisin. Gusto ko ay, anak, magtapos ka muna. Para kung ikaw'y manawaw sa iyong trabaho, ikaw'y may babalikan. Pero hindi nagawa ni Rafi na makatapos ng pag-aaral. At dahil madalas subsob sa trabaho, may ilang taon na rin daw siyang hindi nakakabisita kina Nanay Violi. May communication pa rin po kami, nagbi-video call po kami. Kaya isa sa naisip niyang sorpresa, Ay nanay, nandini po sa sasakyan. ang handugan si Nanay Violi ng regalo sa ika-78th birthday nito. Happy birthday! Tagal ko nang hindi umuwi, halos 8 years na. Doon man lang, Papasayak man lang si Nanay Violi. Kahit sa kunting lang ba, sa kunting halaga lang. Kasi habang buhay kong datalawin na utang na loob sa kanya yung buhay ko. Nandito siya, inay. Maraming salamat. Hindi Ayan. mo ako nakakalimutan. Hindi rin ka nakakalimutan. Lagi kang nasa aking puso at lagi kong nalaala ikaw. Gusto ko pong masulat yung pagod niya sa akin, pag-aalaga niya sa akin. Mahal ko siya. Parang gusto ko lagi siyang mapasaya. Sabi ko, salamat naman. Di malaga sa akin ng kalugaro. Managiging pangit pa.
Ako, Diyos ko. Rafi! Dahil matagal na ring hindi nagkikita sina Rafi at Nanay Violi, Mahilig po si nanay sa bulaklakan na ano po, na duster. Ito po talaga yung hilig niyang bilhin pag mag-ano po kami, magpunta ng bayan. sa linggong ito, si Rafi uuwi ng Bansud sa Oriental Mindoro para personal na batiin ang kanyang nanay-nanayan ngayong araw ng mga ina. 9 na oras inabot ang kanyang biyahe, pero wala raw ito kung ikukumpara sa paghihirap sa kanya ni Nanay Violi. Delivery po para kay Nanay Violi Banastas. Nung una, hindi ito nakilala ni Nanay Violi. Hanggang sa Hindi mo ako nakilala. Hindi mo nakilala. Happy Mother's Day! Salamat naman. Papasalamat po ako, hindi lang po kay Nanay Violi at sa Family Banastas. Ako'y nagpapasalamat sa iyo, anak, dahil kahit hindi ka namin kadugo, ay ikay napamahal na sa akin at napamahal din ako sa iyo. Napakasaya ko. Ano, ape, masaya man din ako. Mahal na mahal kita, Nay. magkaibang dugo man ang nananalaytay sa mga ugat ni na Rafi at Nanay Violi, pinag-uugnay naman sila ng pagmamahal. Tunay ngang hindi lahat ng anak hinugot sa sinapupunan ng isang ina. May iba hinugot sa puso. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.